Ayan mga parts, mga boss idol, andito po tayo sa ating shop, ayan, dami po nating tanggap. Ayan, maraming salamat po dito sa gawi po namin na patuloy na nagtitiwala sa atin. So ngayon meron po tayong nire-repair na isang dryer, ayan. So ang nangyari dito mga parts, sira yung kanyang belo. Ayan, tingnan niyo po. Sira yung kanyang belo. Ngayon, papalitan din po natin to ng makina kasi nga nung nasira yung belo, napatakan ng tubig yung makina. Ngayon, ang problema ng iba, yung pagkakalas, yung pagkakalas nito. So minsan nababasagan sila nito. Ito medyo may kamahalan din ito kung bibili po kayo sa inyong kabayanan, nasa 200 plus po ito or 300 plus kung mababasag nyo to. So kung minsan po kasi mahirap alisin to. Tulad yan, matagal nang hindi nagamit ito, kaya lalo nang ito pumakat at talagang pahirap ang alisin. Ayan, so tinanggal na po natin yung mga tornilyo. Ito niluwagan na rin po natin. So hindi mo naman po kasi pwedeng pupukin dito or hiklatin dito, mapipingas. So may diskarte po dyan na ginagawa. Ngayon ituturo ko po sa inyo yung diskarte na gagawin po natin para kung sakali makapagbaklas po kayo ng ganitong dryer na mahirap kalasin itong nasa ibabaw na to. Ayan, magagawa nyo na maayos nang walang sira, nang hindi kayo magkakagastos ng malaki. So panoorin nyo mga boss. So ngayon mga boss, ayan, so ngayon kinalas ko na to, yung tornilyo na to, ito kinalas ko na. So ngayon hindi natin pwedeng ilatin dito to. Ayan. Pagka iligtan po kasi natin dito to, mapipingas ito dahil ayaw na nga So mapipingas, hindi rin natin pwedeng pupukin. So may diskarte dyan mga boss, ganito lang. So wala po kayong gagamitin kundi screw lang po yung so meron po kayong makikita ang butas dito sa kanyang rotor. Ayun kung sisilipin nyo, may mga butas po yan, 1, 2, 3 tatlo po yung butas nya. So tusukin nyo lang po na screw. Teka, maganda itong screw ko na to, hindi pwede ito, kailangan yung pangit lang na screw. So ano tayo, Dila mga boss. Ito, pwede na to. Yung screw na ginawa kong matulis itong dulo na to kasi meron akong ginagamit dito pang sundot-sundot or pang hiklat sa mga lock. Okay, tusungin natin yung butas. Ganyan lang mga boss, dito sa ilalim. So ayan. So ngayon, gamit po tayo ng vice grip. So vice grip So ayan. Po yung vice grip. So vice grip natin to. Bigayin lamang po natin ng hindi madudurog itong nasa ibabaw na to kasi sink lang po ito, sink. So okay, ganito lang po yan. So ito, sira na kasi makina nito, kaya kahit masugatan yung rewind okay lang. Pero kung buo yung makina nyo at aalisin nyo lang itong nasa ibabaw na to, so pakaingatan nyo lamang po na masugatan yung pinaka rewind. Okay, so ganyan po natin ng unti-unti. Ayun, so umikot po siya. Ngayon dahan-dahan po natin iangat. Yan, dahan-dahan lang po mga parts. So po natin bibiglayin yun, di ba? Napakaginawa. Kung iisipin nyo, napakadaling baklasin kung gagamit kayo ng diskarte. Pero kung hindi nyo matututunan yung mga diskarte na yun sa pagbabaklas, at ang gagawin nyo pupukpukin nyo lang or hihiklatin nyo, mangyayari dyan, masisibak nyo itong gilid na to. Kita nyo po napakanipis lang nung gilid na to, sobrang nipis. Kaya pagka hiniklat nyo, magigiba itong gilid na to, or di man pagka pinukpok nyo, mababasag ito or
dito magkakaroon ng crack. Crack. Nabubulol ako, crack. Ayun. Kaya ganun lang mga boss. Kailangan diskartehan lang sa pagre-repair po natin. Maraming salamat po, no.